Maligayang pagdating sa lahat. Sa kasal na Michael Johnson at Emily Wilson, magsisimula ang seremonya sa 3 minuto. Mangyaring maupo na po kayo. Emily, nasaan si Michael? Araw ng kasal niya ito. Bakit siya nahuhuli? May urgent daw siyang trabaho, kaya nahuli siya. Malapit na siyang dumating. Emily, sobrang bait mo naman. Lagi ka na lang naghihintay. Kung partner ko yan, nagwala na yan. Ay, bakit kaya? Wala akong makitang babaeng tulad mo. 5 taong naglingkod kay Michael, nang walang reklamo. Alam ng mga kaibigan ko na 5 taon akong naghintay kay Michael. Gusto kong makasama siya. Akala ng mga tao, napakasalan niya ako dahil naantig siya sa akin. Pero alam ko, sa kailaliman, mahal pa rin niya. Yung umalis sa kanya, yung dati niyang mahal sa abroad. Pamilyar yung singsing na to. Baka naman. Huwag mong sabihin. Emily, anong ginagawa ni Michael? Ito ba yung pagod? Kakauwi lang ni Olivia. Sinundo ko siya, kaya ako nahuli. Michael, araw ng kasal mo. Kasama mo pa yung iba. Anong ibig mong sabihin? Kasalanan ko, mahina ako. Kakagaling ko lang sa operasyon. Nag-aalala lang si Michael. Sakin, huwag mo siyang sisihin. Kasalanan ko lahat ito. Masama ang pakiramdam ni Olivia. Sige, tumayo ka. Paupuin mo siya. Sige, magre-retouch lang ako. Hoy, pamilyar yung singsing ni Emily. Di ba 5 taon na ang nakalipas? Yung engagement ring na binigay mo kay Olivia. Wala akong oras. Singsing lang yan. Gamitin mo na lang. Michael, mga bagay na ganito, minsan lang nangyayari. Ang dali-dali. Hindi kaya magalit si Emily? Di niya yan magagawa. Yichen, kumain ka ng prutas. Ang pagod. Kailan pa ba ako naging ganito ka-desperate? Mabibigyan kita ng 50,000 para sa pagpapagamot ng nanay mo. Pero kapalit. Dapat kang manatili sa akin. Tapos na ang makeup ni Emily Wilson. Magsisimula na ang seremonya. Siguro mali na talaga ang relasyon namin mula pa sa simula. Ilan pang 5 taon ang meron tayo. Pusong hindi napainit sa 5 taon. May saysay pa ba? Emily, sa tingin mo ba dahil lang kasal ka na? Kay Michael ka ba? Akin siya. Hindi mo siya pwedeng kunin. Ngayon, tanungin natin ang lahat ng naririto. Ang ating mga panauhin at kaibigan. Pagpalain natin ang mag-asawang ito, naway magkasama sila hanggang pagtanda. Nahimatay si Olivia. Tumawag ng ambulansya. Olivia. Pumunta tayo sa ospital. Sigurado ka bang gusto mong pumunta? Emily, tumigil ka. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Michael, putang ina mo. Ano ang mangyayari kay Emily kung gagawin mo ito? Kaya niyang harapin ito na mag-isa. Akala ko magkakaroon ng magandang resulta si Emily. Ngayon, mukhang tanga lang siya. Siyempre. Ngayon na ang pangunahing tao ay bumalik. Natural, wala nang pag-asa si Emily. Lahat, ang kasal ni na Michael at ako ngayong araw, ay tapos na. Pakiusap, lahat, umuwi na kayo. Emily, okay ka lang ba? Okay lang ako. Gagawan ko ito ng paraan pagkatapos ma-postpone ang kasal. Michael, wala tayong kinabukasan.
Noong ako'y 20 taong gulang, mas mahal ko pa si Michael Johnson kaysa sa sarili ko. Iniwan ko ang pag-aaral ko. Maging ang dangal ko ay tinalikdan ko. Akala ko balang araw, magagalaw siya sa aking pagtitiyaga. Pero ngayon alam ko na. Para sa mga lalaki, ang hindi mo makukuha ang pinakamaganda. Dahil ang 5 taon na pagsasama, ay hindi maihahambing sa nakaraan. Kaya't tapusin na natin itong lahat. Kuya, kailangan ko ang tulong mo. Ano? Diborsyo. Oo. CJ, ihahanda ko ang mga papeles para sa diborsyo kapag pumirma na siya at ang 30 araw na cooling off period. Tutulungan kitang putulin ang lahat ng koneksyon. Salamat, kuya. Assistant, pasok. Bilisan mo, mag-book ka ng flight ko pauwi. Opo. Emily, hindi ko na palalampasin ang pagkakataong ito. Masama ang mood ni Madam. Alam ko. Naalala ko, birthday mo ngayon. Tikman mo ito. Kumain na ako. Binili ko ito para sa iyo. Lima ng taon ang nakalipas. Naalala pa rin niya ang paborito kong mango cake. Ano na naman ang problema? Wala, bigla na lang akong nawala ng gana kumain. Alam kong galit ka pa rin. Aksidente lang ang nangyari ngayon. Magkakaroon tayo ng make-up wedding. Okay. Okay. Mayroon ka bang birthday wishes? Libre ako ngayon. Pwede kitang samahan. Ano ito? Isang birthday wish. Ang property transfer ng bill lang ito. Pumirma ka nang hindi man lang tumingin. Hindi ka ba natatakot na baka kasunduan sa diborsyo ito? Kaya mo bang tiisin? Itakda natin ang kasal sa susunod na buwan. Magandang araw ang unang araw ng Oktubre. Okay. Ikaw na ang bahala. Kain muna tayo ng cake. Michael, sabi ng doktor kailangan kong magpa-stomach pump. Natatakot ako. Pwede ka bang pumunta para samahan ako? Okay, papunta na ako. Ngayon, dapat ay. Sige, umalis ka na. Hindi importante ang aking kaarawan. Taon-taon naman yan. Magpahinga ka ng maayos. Michael, nakalimutan mo. Ako'y allergic sa mangga. Tumawag si Olivia. Umalis si Michael 10 araw na ang nakalipas. At masaya ako sa katahimikan. 20 araw pa. Michael, magiging estranghero na tayo sa isa't isa. Abala ka ba ngayon? Ano yon? Medyo gumaganda na ang pakiramdam ni Olivia. Gusto niyang pumunta sa parke. Dapat sumama ka rin. Hindi. Ayaw kong sumama. Punta ka rin, ha? Mas masaya kapag marami tayo.
Saka, siguradong nababagod ka na sa bahay. Sige. Mukha kang mapatla. Wala yun. Hindi lang ako nakatulog ng maayos. Hindi ka ba natatakot sa mga haunted house? Noong isang beses, may lalaki na gustong dalhin ako sa haunted house at natakot talaga ako. Lalaki? Sino? Kilala ko ba siya? Yung senior na iyon, humingi siya ng pabor sa akin at para magpasalamat, kaya inilabas niya ako. Kung gusto mong lumabas, hanapin mo ako. Huwag kang makikipag-ugnayan sa mga kainahinalang tao. Nag-aalala ako. Sige, makikinig ako. 7 taon na tayong magkasama. Ngayon lang kita nakita, na ganyan ka possessive. Michael, nagseselos ka rin pala. Tara na. Sige, tara na. Ang nakakatakot, Michael. Ayaw ko nang maglaro. Gusto ko nang lumabas. Karaniwan ng may shortcut sa lugar na ito. Hanapin natin. Ito ang hamon para sa mga magkasintahan. Halik para makalabas. O harapin ang mga pintuan ng impyerno. Michael, natatakot ako. Ayaw ko sa mga pintuan ng impyerno. Pwede mo ba akong tulungan? Kung natatakot ka, lumabas ka na. CJ, Mahiyain si Olivia. Nag-aalala ako para sa kanya. Olivia. Ako palagi ang naiiwan. Michael. Ate, kanina, kung nakita niya tayong naghahalikan, hindi siya magagalit, di ba? Paano kung may nahalikan din siyang ibang lalaki? Ano nang gagawin natin? Hindi niya gagawin yun. Sigurado ka. Mahal na mahal niya ako. Hindi siya makakatiis ng iba. Nawala sa sarili sandali, ang pagmamahal sa isang tao ay gagawa lang sa iyo ng target. Paulit-ulit na nasasaktan. Umalis na tayo. Ek, paano ka rin? Nakalabas dito. Ikaw rin ba? Simple lang. Mag-quit ka lang sa laro. Huwag kang magkamali. Kakagaling lang sa ospital ni Olivia. Nag-aalala ako sa kalusugan niya. Hindi siya pwedeng maglakad ng mag-isa sa impyerno. Ayos lang. Sanay na ako. Pagod ka siguro. Bibilhan kita ng tubig. Gusto ko ng orange juice. Ek, nakita mo. Nakita mo. Sa puso ni Michael, ako ang pinakamahalaga. Dapat umalis ka na agad. Sino ang nakakaalam? Maaari ko pang papirmahin si Michael para bigyan ka ng mas maraming pera. Sige. Alam ko, hindi ka basta-basta susuko. Ano? Pumayag ka? Hindi ba't sinabi mong, bibigyan mo ako ng higit pa? Bakit ko naman tatanggihan? Ganoon ba talaga ang iniisip mo? Kapag kasama ko siya, hindi ako masaya. Hindi ko na siya gusto. Ang diborsyo ba, ay hindi isang normal na bagay. Huwag mo akong lokohin. Ikaw at si Michael sa Oktubre 1 ay magkakaroon ng kasal. Hindi ako dadalo sa kasal. Pero kailangan ko ng papalit na pupunta sa halip ko. Sa tingin ko, perpekto ka. Kaya, handa akong lumabas ngayon. Baliw ka. Marangya ang kasal na ito. Ang pamilya Johnson ay dadalo. Kung kaya mong sa kasal, ay maging kapalit ko, at gawing tapos ang lahat. At ako, wala nang dapat alalahanin. Panalo tayong dalawa. Paano? Kanina, hindi ba't parang nag-aarte kang, mamamatay na, nalubos na umiibig? Hindi ko na kaya. Kung ganoon, kalimutan na natin. Pumapayag ako. Pero kung maglakas loob kang dayain ako, hindi kita palalampasin. Huwag kang mag-alala. Ayaw ko ng gamit na. Michael. Xiao Yichen. Ituring mo itong bayad sa pagligtas mo sa nanay ko. Hinahangad ko para sa inyo. Ang maligayang wakas ng tunay na pag-ibig. Nakikita kong bawat umagay gising ka. Ang unang-una mong ginagawa ay punitin ang kalendaryo. Mayroon bang mahalaga? Ang kasal. Hindi ba yun mahalaga? Muntik ko nang makalimutan. Handa na ang kasal na damit. Subukan mo ito kapag may oras ka.
May iba pa akong gagawin. Pupunta ako sa kumpanya. Ito ay mula sa binata. Ang kasal na damit na binili niya para sa iyo. Ito ay gawa talaga sa kamay. Pakisuot naman ito. Sinisiguro kong pagkasuot mo nito, magiging napakaganda mo. Ito'y binili ng binata sa isang subasta. Ang singsing na brilyante na binili niya para sa iyo. Nagkakahalaga ito ng mahigit 10 milyong yuan. Ang ilang mga bagay. Kapag huli na, wala nang silbi. Bibigyan kita ng isang address. Tulungan mo ako mamaya, ay pa-deliver mo ito para sa akin. Hello. Emily, sumampong ang sakit ng tiyan ni Olivia. Kailangan kong alagaan siya. Ikaw, Ayos lang. Palagi kong naiisip na ang laki ng pagbabago mo nitong mga nakaraang araw. Talaga. Mag-asawa tayo. Kung mayroon kang anuman na nakakapagpasaya sa'yo, kailangan mong sabihin sa akin. Kaya, naaalala mo, na mag-asawa tayo. Nakikinig ka ba? Ayos lang ako. Alagaan mong mabuti si Olivia. Bukas na ang kasal. Huwag kang mahuli. Hindi ako mahuhuli. Michael. Michael, Sige, matulog ka ng maaga. Kung alam mo lang, na ang nobyo bukas ay si Olivia. Michael, malamang magpapasalamat ka sa akin. Ito ang pinakamalaking katedral ng Street, Celia sa Southern Province. Akala ko ba hindi sila humahawak ng mga secular na negosyo? Paano kaya ito nabok ni Ginoong Johnson? Binuhusan lang niya ng pera. Tingnan mo ang mga bisitang ito. Lahat sila ay mahahalagang tao sa Southern Province. Ang kasal ng pamilya Johnson ngayon ay malamang na walang katulad. mukhang ganoon nga. Talagang pinahahalagahan ng pamilya Johnson ang babaeng ito. Nakahintay rin ako para pakasalan. Ang aking Michael. Hawakan mo ang kamay ko. Ngayon, magiging magkasama na ba talaga tayo? Magpakailanman. Oo. Bakit ka masyadong excited? Michael, aalis na ako. Mula ngayon, ikaw at ako ay wala ng utang na loob sa isa't isa. Paalam na magpakailanman. Ginoong Johnson, tinatanggap mo ba si Ginang Wilson bilang iyong asawa? Sa yaman o sa hirap, sa kalusugan o sa karamdaman, na mahalin at igalang siya, tanggapin siya at maging tapat sa kanya magpakailanman, hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa atin. Oo, tinatanggap ko. Ginang Wilson, tinatanggap mo ba si Ginoong A bilang iyong asawa? Sa hirap man, maging tapat sa kanya magpakailanman, hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa atin. Tinatanggap ko. Kaya ngayon, sa ngalan ng Diyos, ipinahahayag ko sa inyong lahat. Binabati ko ang masayang mag-asawa. Ngayon, lalaking ikakasal, pakitaas ang belo ng babaeng ikakasal. Huwag kang matakot. Olivia, ikaw, Michael, hindi ba't maganda na ako ito? nasaan si Emily? Michael, hindi mo talaga gusto pakasalan si Emily? Anong nangyayari? Ang nobya ay si Olivia. Ang nobya ay pinalitan mula kay Emily hanggang si Olivia. Malamang ito ang magiging headline ng balita sa non-province bukas. Hoy, iba ang itsura ng nobya sa kanyang litrato. Ah, siguro dahil sa makeup. Normal lang ang kaunting pagkakaiba. Pero bakit sila nakatayo lang dyan? Eksakto. Kung hindi nangyari ang mga bagay noon,
Ako sana ang ikakasal sa'yo. Ngayon, binabawi ko lang ang sa akin. Hindi ito ang tamang panahon para dito. Michael, kung tunay kang nagmamahal sa akin, ipahayag mong pinalitan ang nobya. Aalis na ako ngayon din. Hindi ka pwedeng umalis. Alam kong mahal mo ako. Ang kasal na ito ay hindi lang tungkol sa amin ni Emily, kundi pati sa karangalan ng Johnson Group. Kung aalis ka, ang Johnson Group ang pagtatawanan sa Jiangcheng. Maging mabuti ka, huwag kang magkagulo. Michael, ano ang ibig mong sabihin kung pinahalagahan mo ang reputasyon ng Johnson Group? Sa kasal noon, hindi mo iiwanan si Emily. Ano ba talaga ang nangyayari? Pinalitan ang nobya, grabe naman ito. Nga, sobra naman ito. Michael, Olivia, lumampas ka na. Samahan palabas si Olivia. Mga kagalang-galang na panauhin. Humihingi ako ng paumanhin dahil sa mga hindi maiiwasang dahilan. Ang kasal ngayong araw ay kinansela para sa abalang idinulot. Ang Johnson Group ang sisigat sa lahat ng gastos. Michael, ang ikakasal sa'yo ngayon ay malinaw na ako. Bakit ayaw mong aminin? Alam kong ayaw mo kay Emily. Kapag kasama mo si Emily, Ako ang laging pinipili mo. Hindi ba ito ang pag-ibig? ano na naman ang sinasabi ng mga tao ngayon? Hindi raw interesado sa babae si Michael. Nakatuon lang sa karera niya. Pero ngayon, may kasintahan sa kasalan. Sigurado ako, magulo ang mga relasyon niya sa pribado. Ang galing talaga ng pamilya Johnson. Inimbita pa ang mga elite mula sa Nan Province para manood. Kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Tita, tumigil ka. Bakit bigla na lang sila nag-away? Ma, hayaan mo na. tita, alam kong mali ito. Ako, sobra ko lang talagang mahal si Ichen. Pag-ibig, anong lakas ng loob mong sabihin yan? Noong humingi ka sa akin ng pera, hindi ka ganyan. Pera, Maria, anong pinagsasabi mo? Akala mo ba noong mga panahong yun, ay kusa siyang umalis ng bansa? Binigyan ko siya ng 5 milyon, para pumayag siyang iwan ka. Michael, hayaan mong ipaliwanag ko. Ipaliwanag. Ipaliwanag ang ano. Gusto mong ilabas ko ang video, ng pagkuha mo ng pera. Olivia, kaya iniwan mo ako noon. Dahil lang sa 5 milyon. Hindi, Michael, hindi ganoon. Hindi mo ako masisisi para dito. Ang pamilya ko ay hindi kasing ganda ng sa iyo. Pumunta sa akin ang tiyahin mo at sinabi na hindi siya kailanman susuporta sa pagiging magkasama natin. Kaya nga ako. Kaya bakit ka bumalik ngayon? Akala mo ba CEO na ako ngayon at makakakuha ng mas maraming pera? Hindi. Hindi iyon. Bumalik ako dahil mahal kita. Pag-ibig. Sige. Kung gayon, ibalik mo ang 5 milyon. Sa tingin ko, ikaw na babae, bumalik lang nang maubos ang pera. Umalis ka. Hindi. Ayokong umalis. Michael, ayokong umalis. Dalhin mo siya palayo. Hindi ko dapat ginaya si Emily. Pero Michael, hindi ka kailanman nagalit sa akin. Hindi ba? Michael. Yichen. Nasaan si Madam? Ginoong Johnson, wala po sa bahay ang Madam. Emily, hindi ka na bata. Malaking bagay ang kasal. Aalis ka lang kung kailan mo gusto. Walang reply sa mga mensahe, hindi sinasagot ang mga tawag. Nasaan ang mukha ng Johnson Group? Bumalik ka rito ngayon din. Michael, ano nang pinag-awayan niyo ng asawa mo? Hindi ba gusto kanyang pakasalan, Michael? Hindi siya tumakas, di ba? Paano siya makakatiis na umalis? Pahanapin ng buong grupo. Hanapin ng Madam, ano man ang mangyari. Opo. Diyos ko, ang nobya ng Johnson Group. Tumakas pala. Ganoon kayaman, ayaw pa niya. Nababaliw na ba siya? At ang CEO ng Johnson Group, ang gwapo-gwapo. Kung ako ang nasa kalagayan niya, hindi ako aalis, kahit ano man ang mangyari.
Ayaw ko sa bestidang ito. Ikaw na ngayon si Mrs. Johnson. Mag-ingat ka sa itsura mo sa labas. Excuse me. Ito ang kukunin ko. Mula ngayon, iiwanan ko na ang aking hamak na nakaraan. Ako, si Linhan, ay magiging sarili ko na, hindi na alipin ng sinuman. Ginoo, ayos ka lang ba? Hindi pa ba bumabalik ang ginang? Kapag gusto na niyang bumalik, babalik siya kung kailan niya gusto. Pero, Una, maghanda ka muna ng pang-alis ng hangover para sa akin. CJ, Ginoo, ang pang-alis ng hangover. Bakit ang pait nito? Ginoo, pasensya na po. Dati ang pang-alis ng hangover mo ay mismong ginagawa ng ginang. Isang beses ko lang natutunan gawin ito. Hindi ko inasahang ganito kapait. Gumastos ako ng libo-libo sa pang-alis ng hangover na walang epekto. Ano ang silbi nito? May silbi ito, syempre. Yung mga nasa online, ay pangkaraniwang bersyon lang para ibenta. Iba-iba ang epekto sa bawat tao. Ito, espesyal na ginawa para lang sa iyo. Sabi ng master, ang dami nito, ay hindi pwedeng magkamali kahit 1 gramo. Gawan mo ako ng isa pa. CJ, Presidente Johnson, nahanap na namin ang kinaroroonan ng ginang. Nasa isang universidad. Tawagan mo ang driver. Pupunta ako roon kagad. Binabati kita. Nagsimula ka na ng bagong kabanata. Ang balitang ginawa mo, talagang gumulo ang lahat. Sa tingin ko ang pamilyang Johnson, magiging usap-usapan ng 1 linggo. Bumagsak pa nga ng 20% ang kanilang stock. Problema na nila yun. Wala yun sa akin. Sab mo gusto mo ng simple. Sa tingin ko, wala nang mas simple pa sa campus. At saka, dahil sa nanay mo, kailangan mong huminto sa pag-aaral. Kaya kinontak ko ang eskwelahan para maibalik ang iyong enrollment. Salamat, Senior. Walang anuman. Hello, Professor Miller. Hello. Abogado ka dati, di ba? Paano nangyari na naging profesor ka? Ah, ganito kasi. Kinontak ako ng Departamento ng Batas. Sana raw bumalik ako bilang profesor para magturo sa kanila. Pumayag ako kamakailan lang. Di guro kita. Batiin mo na. Hello, guro. Para sa sasakyan. Parke. May bak. Ang yaman at gwapo niya. ang gwapo. Sino kaya ang swerte para maging girlfriend niya? Tapos ka na ba? Umuwi na tayo. Michael, gusto kong malaman mo ang lugar mo. Hiwalay na tayo. Hindi ako pumirma. Paano tayo maghihiwalay? Talagang hindi ka pumirma. Ano ito? Birthday wish. Transfer of ownership ng bahay na ito. Pumirma ka nang hindi man lang tiningnan.
Hindi ka ba natakot na kasunduan sa paghihiwalay ito? Kaya mo bang gawin yon? Dahil lang iniwan kita sa kasalan. Kailangan mo bang gumawa ng ganyang eksena? Ano? Siguro nalaman ni G. Johnson na hindi bagay si Olivia, kaya lumapit ka sa akin. Ikaw. Sige. Alam kong ayaw mo na makipag-ugnayan ako kay Olivia. Pangako, hindi na ako uulit. Ayos na? Sumama ka sa akin pauwi. E. Johnson, pakikontrolin mo ang sarili mo. Huwag kang matakot, nandito ako. Sino ka ba? Nakalimutan kong magpakilala. Ako si David Miller, senior marshal brother na Emily. At ako ang abogadong gumawa ng kasunduan niyo sa paghihiwalay. Tama na. Michael Johnson. Paaralan ito, hindi ito lugar para magwala. Emily. Wala akong oras para sa kalokohang ito. Uulitin ko. Sumama ka sa akin pauwi. Ginoong Johnson, huwag kang mag-akala. Tapos na ang nakaraan. Kumusta na kayo ni Chumo ngayon? Hindi na importante. Magpakita ka ng responsibilidad. Tapusin mo ng maayos. Huwag mo na akong gambling. Ginoong Johnson. Ano na naman? Bumalik tayo sa kumpanya. Gino, uminom ka ng isang buong bote. Hindi na kaya ng katawan mo. Nasaan ang larawan ng kasal? Bakit ito itinago? Hindi ko ito itinago. Si Ginang ang may gawa. Tinapon niya ito sa basurahan. Maaari pa ba itong mahanap? Si Ginang mismo ang nagtapon nito sa labas. Hindi ko alam kung saan ito hahanapin. Gino. Gino. Tumatawag ako ng emergency. Emily. 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 Michael, nandito ako. Emily. Anong ginagawa mo dito? Dumiretso ako nang mabalita ang may problema ka. Michael, okay ka lang ba? Nag-alala talaga ako. Okay lang ako. Hindi ba dumating si Emily? Gusto rin naming pumunta si Emily. Pero ang problema, tumawag sa amin si Emily. Binalak pa nga niya kami sa WeChat. Nasaktan ka, hindi man lang siya dumalaw. Hindi siya karapat-dapat na magustuhan. Bakit iniisip mo pa rin siya? Michael. Emily, maayos ba ang pagsasama ninyo ni Michael Johnson? Okay naman. Nagsisinungaling ka. Hiwalay na ba kayo ni Michael Johnson? Nanay, huwag kang manghula. Sinabi sa akin ng nanay niya ang lahat. Umiinom si Michael, nasugatan siya at naospital. Noon, binigyan nila kami ng 500,000 piso para sa mga gastusin sa pagpapagamot. Dapat tayong matutong maging mapagpasalamat. Tita, Emily, alam kong masama ang trato sa iyo ni Michael. Kung ako ang nasa kalagayan mo, iiwan ko rin siya. Pero ang hiling ko lang, kahit maghihiwalay na kayo, makipag-usap ka sa kanya. Sige. Michael, Mukhang nakakaabala ako. anong ginagawa mo rito? Hindi pa ba sapat ang pagpapahirap mo kay Michael? Ikaw nakabit, nakatingin sa asawa ng iba.
Anong karapatan mo? Ikaw, Olivia, umuwi ka muna ngayon. Aalis na rin kami. Huwag mo nang ipagpilitan si Michael na kayong dalawa lang ni Emily. Kain ka. Dumalaw ka ba dahil nagmamalasakit ka sa akin? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Sabi ng nanay mo ayaw mong kumain, at pinakiusapan akong kausapin ka. Kakain ka ba? Kung hindi, akin na ito. Sino nagsabing hindi ako kakain? Michael, sana ito na ang huling pagkikita natin. Mula ngayon, huwag mo na akong hanapin ulit. Bakit? Bakit? Kung hindi mo ako gusto, makipaghiwalay ka na lang. Hindi ba't simple lang iyon? Emily, wala akong kinalaman kay Olivia. Hindi ko siya gusto. Hindi gusto. Kung hindi mo siya gusto, paano mo? May iwan ang asawa mo sa handaan ng kasal. Hindi gusto. Kung hindi mo siya gusto, paano mo siya inaalagaan ng napakaingat? Ang paggusto sa isang tao, gusto mo siya. At ang hindi paggusto, hindi mo siya gusto. Michael, palagi akong totoo sa sarili ko. Hindi tulad mo. Ano naman ako? Hindi tulad mo. Isang CEO sa totoong buhay. Pero parang sanggol sa pag-ibig. Gusto mo si Olivia. Pero hindi ka makapag-aksyon. Ginagamit mo lang ako bilang kasangkapan. Gusto ko nang mag-move on. Pero nalulunod pa rin sa nakaraan. At nangangarap pa rin sa hinaharap. Limang taon. Pagod na ako. Ang paggusto ko sa'yo. Naubos na ng pag-uugali mo. Tapusin na natin dito. Hinihiling ko sa iyo at kay Chumo ang habang buhay na kaligayahan. Oo nga pala. Ang papeles ng diborsyo, iniwan ko sa mesita. Ika-30 ng Disyembre taong 2020. Unang beses na may kasama ako sa pagdiriwang ng bagong taon. Pero hindi talaga ako masaya. Michael, mag-picture tayo. Walang pictures. Hindi na kailangan. Dahil ang dinalhan niya sa akin ay ang paboritong lugar ng unang pag-ibig niya. Ika-1 ng Oktubre taong 2021. Anniversary ng kasal namin. Hindi pa rin ako masaya. Michael, masarap ang steak na ito. Kumain ka na. Tapusin mo na at umalis na tayo. Medyo pagod na ako. Dahil ang restaurant na pinili niya ay kung saan siya nagtapat sa unang pag-ibig niya. Ika-10 ng Setyembre taong 2024. Bumalik na sa bansa ang unang pag-ibig niya. Alam ko. Dapat nang umalis. Ika-30 ng Setyembre taong 2024. Nagpa siya akong umalis. Michael. Ayaw na kita. Ginoo, ayos ka lang ba? Sa tingin mo ba, babalik pa siya? Sabihin mo sa akin ang totoo, hindi kita pagagalitan. Hindi po. Ang Ginoo po kay Ginang ay hindi talaga naging mabuti. Pero ang Ginang po sa Ginoo ay tunay na nagmalasakit. Ito lang po, sa puso lang po ng Ginoo. Si Miss Chumo. Ganoon ba? Ako ang may kasalanan nito. Alak, bigyan mo ako ng alak. Michael, baliw ka. Kakagaling mo lang sa ospital at umiinom ka pa rin? Michael, mahalaga ang kalusugan mo. Umalis ka sa daan. Anong nangyayari? Bakit siya galit na galit? Baka si Olivia. Pwede. Tawagan mo agad si Olivia. Sabihin mong kausapin si Michael. Michael, ikaw talaga. Nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Michael.
Olivia, dali na pumunta ka rito. Kausapin mo si Michael, please. Masyado lang siyang malalasing. Oo, please kausapin mo siya. Sa iyo siya pinakamakinig. Michael, tumigil ka na sa pag-inom. Iuwi kita. Umalis ka. Michael, si Olivia yan. Alam ko kung sino siya. Sinabihan ko siyang umalis. Hindi mo ba ako narinig? Emily, tawagan si Emily. Kunin mo ako. Michael, hiniwalayan mo si Emily. Tama ka. Ako ang nawala sa kanya. Hindi na siya babalik. Michael, ano nang ibig mong sabihin ito? Gusto mo ba talaga siya? Eh ako, ano naman? Ano nang dapat kong gawin? Olivia, Michael, magsalita ka naman. Tama ka. Ang tanga-tanga ko. Ngayon ko lang naintindihan. Ako ang kasama mong lumaki. Panghalili lang siya na hinanap mo para sa akin. Ano nang maganda sa kanya? Paano niya ako maihahambing? Napakaganda niya. Kasalanan ko. Ibabalik ko siya. Mali ako. Ano nang silbi ng pagsisisi ngayon? Diborsiyado ka na niya. Sabihin ko sa'yo, kahit yung arranged marriage, ideya niya iyon. Ano? Kalimutan mo na. Ako ang naghain ng diborsyo. Ibabalik ko siya. Michael, seryoso ka ba? Paano kung ayaw ni Emily na magbati kayo? Eh di patuloy ko siyang hahabulin. Kahit gaano pa katagal. Kung gusto mo pa ring mag-abroad, bibigyan kita ng pera. Pero huwag ka nang bumalik. Michael. Nahanap mo yung lugar ni Linhan, di ba? Bilhin mo para sa akin ang buong gusaling yon. Sandali. Anong ginagawa mo rito? Lumipat na ako. Nakatira ako sa second floor. Second floor. Hindi ba vacant dati yung apartment sa tapat ko? Binili ko. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Pero kailangan kong ipaalala sa'yo. Hiwalay na tayo. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Wala akong ibang intensyon. Gusto ko lang maging mas malapit sa'yo. Okay lang sa akin na makita ka araw-araw. Huwag kang mag-alala, hindi ko guguluhin ang buhay mo. Pakilagay ang mga gamit dito. Sige. Tulungan mo ako sandali. Ganito pala ang pakiramdam kapag tinanggihan. Ang laki ng pagkakataon. Gaano ka nakatagal naghihintay? Ang laki ng pagkakataon. Mga kalahating oras lang. Kahit magkita tayo ng ganyan sa loob ng 100 taon, wala pa ring posibilidad. Hatid na lang kita sa eskwelahan. Bakit naman? Ginugulo ka pa rin niya. Tatawagan ko ba ang pulis? Huwag na. Hayaan mo na siya. Napansin kong kaunti lang ang klase mo. May kaibigan ako, na binigyan ako ng 2 tiket papuntang ibang bansa. Hindi ko magagamit mag-isa. Gusto mong sumama? Hindi. Salamat. Gusto kong mag-aral.
Oh. Ang pag-aaral, kahit kailan mo pwedeng gawin yan. Sige, aminin ko na. Ako yung kaibigan na yon. Sige na. Gusto ko rin namang magpahinga. Ayos. Binibining Ginoo, ganito katagal matapos ang klase. Bakit hindi pa siya nakakauwi ng 11? Nalaman namin na lumipad si Emily papuntang Hainan. Mukhang kasama niya, si David sa bakasyon. Napaka-importante ng bagay na ito. Bakit ngayon mo lang sinabi? Mag-book ka ng flight para sa akin ngayong gabi. Alam ko lang ay umalis ng bansa si Michael. Kung mahuli ka, huwag mong sasabihin ako ang nagsabi. Ellen. Michael, sinusundan mo pa rin ako. Ang kulit-kulit mo. Gusto ko lang ng pagkakataon para makabawi. Natatakot ako na kung wala ako roon. Mami-miss ko. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iistorbo. Ipapakita ko sa'yo na nagbago na ako. Michael, di ba sabi mo magpapapicture ka sa akin? Bakit ka na pa rito? Nagbago. Ito ba ang ibig mong sabihin ng pagbabago? Pareho pa rin kayong dalawa. At isa pa, wala akong pakialam sa pagbabago mo. Nagbago na ako. Ito ang nobyo ko. Kahit na mabait akong tao, hindi ako pushover. Kung istorbohin mo pa ang nobya ko, mag-inat ka, baka magwala ako. Tara na. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Di ba't sinabi ko na sa'yo? Na hindi na tayo? Hindi ka naman talaga niya gusto. Wala kang pakialam. Linhan, sobrang nasaktan mo ako. Kahit hindi ko siya makuha, hindi mo rin siya makukuha. Pagsisisihan mo to. Pasensya na yun. Kanina, ginamit kita bilang panangga, na kunwari nobyo kita. Ayos lang. Nagustuhan ko naman ang pakiramdam. Hello, gusto ko sanang mag-book ng kwarto. Sandali lang po. Pasensya na po kayong dalawa. Ang mga standard room ng hotel ngayon ay puno na po. Couples room na lang po ang available ngayon. Hindi ko po alam kung ayos lang sa inyo. Wala na bang ibang kwarto? Pasensya na po kayong dalawa. Peak season po kasi ngayon. Wala na talaga kaming mapaglagyan. Subukan kaya natin sa ibang hotel. Hindi na kailangan. Okay lang ang couple suite. Sige po. Salamat. Hello, ito po ang room card ninyo. Salamat po sa pag-intindi. Sa labas ng kalsada, may Lantern Festival ngayong gabi. Maraming mag-asawa ang dadalo. Inirerekomenda kong puntahan ninyo. Salamat. Tara na. Tingnan mo yon. Ito ang deposito. 10 beses pa kapag natapos na. Ito. Maganda ito. Nagustuhan mo ba? Excuse me. Ito. CJ, Kunin natin yung dalawang ito. Ay nako, nanakaw ang wallet ko. Siguro yung nakabangga sa akin. may importante ba sa loob? Passport ko, phone, at room card. Kung hindi ko mahahanap ang mga ito, hindi ako makakapagtulog ngayong gabi. Hintayin mo ako dito. Hoy, sumama ka sa akin kung ayaw mong mamatay. Lumingon ka. Hoy, Pera ang gusto mo, di ba? Tatawagan ko ang bangko at ibibigay ko sa iyo ang pera. Kumilos ka ng maayos.
Karaniwan, kapag tapos na ako sa'yo, baka hayaang mabuhay ka pa. Pero ngayon, wala kang swerte. May gustong papatay sa'yo. Sino? Sa impyerno ka magtanong. Emily, puta ka. Hindi mo inakalang darating ang araw na ito, ano? Bakit, Michael? Bakit mo ito ginagawa para kay Emily? Bakit? Emily, Ang kamay mo. Ingat. Nagpapanggap kang bayani, ano? Sino ka ba? sino ka? Ano ang gusto mo? Huwag kang gagalaw. Hoy Bob, boyfriend ko ang lalaking iyon. Pakawalan mo siya. Miss Olivia. Alam mo, ang mga patakaran sa mundo namin, kahit sino ang makakita sa amin, mamamatay. Emily, Ayos ka lang? Hala, nadali ako. Sir, nasaan yung babaeng bumili sa'yo kanina? Dinala yung babae doon. Gusto nila akong patayin. Sinalba mo ako. CJ, bata, magaling ka pala. Ayos ka lang. Kaya na niya yun mag-isa. Ganito pala ang pakiramdam kapag iniwan. Ang sakit pala talaga. Diyos ko. Maria, Nako. Muntik na akong mamatay sa takot. Alam mo ba, nag-iisa kang tumakas sa ibang bansa at nasaksak ka. Sabi lang ng doktor, kung 1 sentimetro pa ang lalim ng sugat mo sa tiyan, nakamamatay na sana yun. Alam mo ba? huwag kang magalit. Sa susunod hindi na ako. Ikaw. Sino ang nagdala sa akin sa ospital? Si Emily ba? Nandito ba siya? Hindi. Isang lalaking nagngangalang David ang nagdala sa'yo sa ospital. Gasgas lang sa braso ang nakuha niya, at matagal nang na-discharge. Pero ikaw, ilang araw kang nakatulala. Si Linhan, yung batang yun, alam ko. Mabait talaga siya, palagi siyang maalalahanin. Mukhang maayos naman siya sa pangkaraniwan, pero napaka-opinionated niya. Kapag nagdesisyon na siya, hindi mo na mababago ang isip niya. Ako. Tapos na ang relasyon ninyo. Huwag mo nang pilitin. Kung patuloy kang mambubuisit sa kanya, lalo ka lang niyang kamumuhian. Alam mo ba? At saka, kung may gagawin ka pang kalokohan, ipapadala kita sa ibang bansa. Narinig mo ba ako? Olivia, pinaghihinalaan ka naming sangkot sa isang plano ng pagpapatamba. Inaaresto ka namin para sa investigasyon. Hindi ako yon, mali ang hinuhuli ninyo. Bitawan niyo ako. Ipaglaban mo yan sa hukom. Bitawan niyo ako. narinig kong nakalabas na si Michael. Talaga bang, hindi mo pa siya nakikita kahit kailan? Ang pagkikita sa kanya ay sayang lang sa oras. Bukod pa riyan, hindi ako yung tipo na nagpapaiwan ng tao. Dapat desidido ang paghihiwalay.
Maliban na lang kung gusto mong makipagkita ako sa kanya. Hindi. Sa tingin ko, okay na ito. Emily, Ano yon? gusto kita. Pwede bang maging girlfriend ko? Ako, nagbibiro lang ako. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Sige. Tara na. Ano ang mga plano mo? Mag-aral para sa grad school. Tapos, babalik sa pag-aaral ng batas. Maibalik sa tamang landas ang huling 5 taon. Yun lang. Mukhang maganda yan. Teka. Sa hinaharap, magkaibigan pa rin ba tayo? Siguro nga. Emily. Sana'y maging masaya ka.